Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang liham na naman po ang ating matutunghayan mula pa rin sa masugid na taga-subaybay ng ating programang Dakilang Katapatan. Kasaysayan ng isang guro na itatago po natin sa pangalang Sonia. Dear Ate Rosa, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Sonia. Ako ay isang guro at sundalo naman ang aking asawang si Dado. Sa loob ng 8 taon, dito kami nanirahan sa Sorsogon, kung saan siya nadistino at dito na rin ako nakapagturo sa mababang paaralan. Masasabi kong, bagamat simple, masaya kaming kapiling ang 3 naming anak. Anak, ikan, laro tayo. Tuturuan kita gumawa nito na robot yung laro nito, na. Yan, lalagyan mo siya ng sombrero. Lalagyan mo siya nito para magmukha siyang barbayan. Yan, ganyan, no? Pati ito, ganyan din. Ayan, no? Gaganyan din siya. Para makapag-lahat silang dalawa, no? Pero di ba, ang gusto mo mag-sundalo, di ba? Opo. Kaya mo sa susunod na pag-uwi ko, ibibigta ng mga paglaro po sundalo, na? Para pag naglaro tayo uli, pag laro po sundalo na magiging laro natin, ha? Sige, maglaro tayo, kunyari, yan muna ang gawin yung baril, gawin mo kunyaring baril. Oh, tama na muna yung paglalaro, mag-merienda muna kayo. Yay! Bang! 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 Tay, ang galing ko po. Paglaki ko po, gusto ko pong maging sundalo. Bang! 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 Wow, ang galing talaga ng anak ko. Halika nga dito. Naku. Ang galing-galing talaga nitong anak ko, ano? Oo, iyan. Laging sinasabing gusto niyang magsundalo. At ito namang si Nikki, gusto raw nang maging doktor. Talaga ba, anak? Talaga po, Tay, para pag may sakit kayo, ako ang gagamot sa inyo. Oh, galing naman ng anak ko. At ako po naman, gusto ko maging teacher katulad ko Nay. Ang galing din ng anak ko. Ang gagaling. Oh, alam, Nikki, 2 plus 3 ay ilan? 5! Ang galing ng mga anak ko. Ang gagaling talaga ng mga anak ko, ano? Oh, O sige, halina kayo, mag-merienda. sige, maglaro na kayo mga anak, ha? Ha? Maglaro na kayo, ha? O sige, maglaro na, ha? Sige, mag-merienda na kayo. Pamyami, aalis na rin ako, ha? Maglaro, sige, maglaro kayo. Sige, maglaro kayo. Alam mo, Do, gusto kong makitang matupad ang pangarap ng mga bata. Bilang isang ina, kagalakan kong makitang maayos ang mga buhay nila. Huwag kang mag-alala. Matutupad ang mga pangarap nila. Ang mga anak natin, magiging doktor, magiging teacher, at magiging sundalo. Gagawin ko ang lahat para matupad ang kanilang mga pangarap. Kaya sige, naka-red alert nga pa ngayon. Hindi na magtatagal. Basta huwag mong kakalimutan, mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Ikaw na bahala sa mga bata. Ano mga anak? O, aalis na raw si tatay. Sige. Papakabait kayo, ana. Mamahalin niyo si nanay, ha? Tutulungan niyo siya. O siya, sige. Yung pinto, huwag mong kakalimutan, ha? Lagi mong sasara pag wala ako sa bahay. Mag-ingat ka. At naganap, Ate Rosa, ang isang pangyayari na ni sa panaginip ay di ko inisip. Isang pangyayari na nagpabago ng takbo ng aming buhay. Maring Sonia! Maring Sonia! Maring Sonia! Mare! Mare, diyan ka ba ba? Ikaw, Nikki, kainin ko yung baon mo mamaya, ha? Oh, tinisan mo. Ano kumakatok? Oh, Maring Bebeng! Ano ba? Maring Sonia! Kamusta? Napasagsak ka. Oh, bakit ba? Halika nga rito, maupo ka. Pasok, pasok. Alam mo na ba ang balita kagabi?
Huwag ka sana mabibigla. Maring Sonia, pinasabog ang kampo kagabi. At napasama si Paring Dado. Napasama siyang namatay. At ang mga bangkay ay nasa munisipyo na. Maring Sonia. Diyos ko, hindi totoo yan! Tagang hulog mo, Maring Sonia. Hindi! Hindi totoo Napakatatag kami mga anak na. Dado! Dado! Pakiramdam ko ay kasamang nalibing ni Dado ang lahat-lahat sa akin. Habang iniaabot sa akin ang watawan, tinatanong ko ang aking sarili. Ito ba ang kapalit ng buhay ni Dado? Ito ba ang kapalit ng aming mga pangarap? Hindi kita malilimutan, kailanman di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailanman di Halos gumuho ang mundo ko sa pagkamatay ni Dado Ate Rosa. Kasama niyang namatay ang aming mga pangarap. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Minsan ay gusto ko nang sumuko. Ngunit kapag nakikita ko ang aming mga anak, muli akong nagkakaroon ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay. Sinikap kong matugunan ang lahat ng aming pangangailangan sa kinikita ko bilang isang guro. Ngunit hindi ito sapat. Kaya't nang dumating ang pagkakataon na makapangibang bayan sa lugar ng Milan, hindi ako nagdalawang isip. Masakit man sa aking kalooban. Kawa ka ng Diyos, anak. Mag-iingat ka ha. Alis na ako na. Kayo na ang bahala sa mga anak ko. Mag-iingat ka daw sa iyong pupuntahan ha. Mahirap ang malayo sa pamilya. Wala kang makakatulong doon. Pag nagkasakit ka, mahirap. Wala kang lalapitan. Kaya mag-iingat ka mabuti sa iyong sarili ha. Huwag mo nga alalahanin ang mga mo. Hindi ko sila pababayaan. Ay, wag mo kami iiwan. Ay, wag ka na aalis. Hindi pwedeng hindi ako aalis. Diba? Ikaw gusto mo maging doktor? Si Nikki gusto niya maging teacher? Si Alan gusto niya maging sundalo kamukha ng itay niyo. Kung hindi aalis si Inay, ano natin mababayaran ng school? Kailangan magpatuloy kayo sa pag-aaral. Para makatapos kayo. Di ba, ipadadala ko kayo ng maraming chocolates at saka ng maraming laruan. Ayos ba yun? Basta magpapakabait kayo, mag-aaral kayo mabuti ha. Susundin niyo lagi si lola niyo. Alis na ako, Nay. Ingat ka lagi, anak.
Hindi sila alalahanin. Sila sa babayan. Lungkot na lungkot ako ng mga una kong araw at buwan sa Milan. Lagi kong naiisip ang aking mga anak. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka. Kahit mahirap ang trabaho, tiniis ko ang lahat para lamang matupad ang pangarap ng aking mga anak. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Hanggang sa makilala ko si Sister Blen kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Sister Adela at Sister Evelyn at isinama nila ako sa isang Bible study. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos sa gabi nito. Amen! Hallelujah! Naintindihan po ba ninyo yung ating naging katuruan? Amen! Hallelujah! Glory to God! Alam niyo ba, may idinagdag na naman ang Panginoon na kaluluwa at walang iba yan kundi si Sister Sonia. Welcome po natin siya. At ang pagkadako mo sa lugar na ito ay hindi isang aksidente, kundi ito ay isang banal na plano at kalooban ng Diyos na ikaw ay mapadako. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tanging si Jesus ang daan natin patungo sa Ama. Siya lamang ang ating pag-asa. Siya ang magiging katulong at siya ang magiging gabay natin sa ating buhay. Ang sabi kapatid sa Revelation 3:20, si Jesus ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso. Siya'y kumakatok. At ang sabi ng Panginoon, kung siya ay iyong pagbubuksan at tatanggapin ng buong puso, buong kaluluwa, siya hahapong makakasama mo. Ngayon, kapatid, handa mo bang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Yun ang naging simula ng napakalaking pagbabago sa aking buhay espiritual, Ate Rosa. Nagsimula akong umattend sa JIL Church sa Loto. Sa prayer meeting, Minsan, wala na po tayong panahon para manalangin. Wala na tayong panahon. Panginoon, sa palabas, ibigay mo sa
at sa Healing and Deliverance Service tuwing Huwebes. Praise the Lord po. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ano po? Hanggang nag-commit ako sa music ministry. Habang lumalalim ako sa buhay espiritual, ang dyablo na may galit na galit. Lumipas ang 4 na taon na di ko nakapiling ang aking mga anak. Hanggang isang araw, nabalitaan kong nagkasakit si inay. Pagaling ka. Ilang taon na lang magiging doktor na ako. Akong magagamot sa inyo. Hintayin niyo yun na, Lola. Naku, Nikki. Para yatang hindi ko na maiintay yun. Ako magagamot sa inyo lang. Gagaling kayo. Kaya nga, Nikki. Mag-aaral kang mabuti. Taparin mo yung pangarap mo na maging doktor. Para naman matuwa ang nanay mo. Alan? Oh, Lola. Ikaw din po. Opo. Mag-aaral ka din mabuti. Alam ko, gustong-gusto mo maging sundalo. Kailangan maging sundalo ka, di ba? Sabi ko sa tatay mo, gusto mo maging sundalo. Ang nanay niyo, huwag niyo kalilimutan. Laging mamahalin niyo siya, yung apo. Mamahalan kayong magkakapatid. La? Ito na yung gamot niyo. Para kang mabuti, ha? Para maging teacher ka din. Katulad ng inay. Kaya Lumala ang sakit ni inay, Ate Rosa, hanggang bawian siya ng buhay. Dahil wala pa akong papel, hindi ako nakauwi sa libing ng aking ina. Lingid sa aking kaalaman, labis na dinamdam ni Nikki ang pagkamatay ng kanyang lola at ang di ko pag-uwi. Patuloy na lumipas ang mga taon at pagkatapos ng matagal na paghihintay, bumaba ang amnesty, kaya't ako'y nakauwi sa Pilipinas. Sundalo ba yan? Ano ba? She were in the palace eh. Nay! Lori! Nay! Ang laki-laki mo na. Dalaga ka na. Anak, ang laki-laki na ng anak ko. At pinatang binata. Sige, anak, dalagang-dalaga ka na. Ang laki-laki mo na. No words are left now to be spoken. When all my promises are broken, and all excuses I have used in justifying my actions moved me so much closer to the fire. But now I know, seems I've lost my soul. Make me and take me. Can you find me in this world I've chosen and never let me go? Hold me. Napakasakit pala, Ate Rosa, na umuwi kang sabik na sabik sa iyong mga anak
ngunit hindi mo maramdaman ang kanilang mainit na yakap maliban sa aking panganay. Hanggang sa ako'y bumalik sa Milan at pagkaraan ng ilan pang panahon, sinikap kong makuha sila at mapetisyon. At sa awa ng Diyos, nakarating silang 3 sa Milan. Sinikap ko silang ilapit sa Diyos. Purihin ang Panginoon, madaling tumugon ang aking panganay. Matagal pa ba yan? Sandali lang, no? Gutom na kami. Ano ba? Sandali lang. Ano siya naman? Sandali lang. Ciao! Ay, Nay! Ciao! Oh, atin mo na lang yung muna. Opo. Sinikap kong ilapit ang kalooban ng aking 2 anak sa akin. Ngunit sadyang hindi ko sila maabot. Pakiramdam ko'y bigong-bigo ako, Ate Rosa. Uy! Sonia, anong ginagawa mo rito? Ba't naririto ka pa? Wala. Iniisip ko lang yung mga anak ko. Ano naman tungkol sa mga anak mo? Alam mo ba, pakiramdam ko, wala na akong halaga sa mga anak ko. Ngayon na nandito na sila, ganun pa rin. Hindi ko pa rin maramdaman yung pagmamahal nila. Kaya, ang alam ko lang, bigong-bigo ako. Hindi ka bigo. Ginawa mo sobra-sobra. Lahat ginawa mo para sa kanila. At higit pa rin ang kaya mo gawin. Pero hindi ko maramdaman na minamahal nila ako kahit gawin ko lahat para sa kanila. Hindi na nagkukulang ang Diyos sa mga nakikita mo sa Diyos. Nakikita niya lahat ang paghihiwa mo. At alam ko, kung ginagawa mo sa ministeryo ng Panginoon, hindi ka nawawala ng kabuluhan. Saka huwag mong laging iniisip na nagkulang ka. Ito mo nga, isang linggo lang bumili ka ng bagong cellphone para sa iyo. O, halika na. Tayo na masyal na. Cheer up na. Sasama natin yun sa prayer. Alam ko, may gagawin ng Diyos. Ginawa ko ang lahat, Ate Rosa, upang mapalapit sila sa akin. Binibili ko ang lahat ng gusto nila at minsan ay sobra-sobra pa. Pinag-aaral ko sila dito sa Milan at buong akala ko'y nag-aaral sila. Ngunit, Non andiamo a scuola? Ok, va bene. Kaya ba, Bene? Pare, tinatamad na ako sa school. Lagi na lang ako pinapagalita sa bahay. Palagi ka naman ganyan eh. Kaya naman. Ako nga tagal ko nang hindi pumapasok eh. Hindi alam ng bahay. Kaya mo sasabihin ko. Tol, pinoproblema nyo yan. Papakilala ko na lang kayo sa mga chicks. Naman, pauwi na ko niyan. Ano ba naman kayo? Puro problema. Eto, alak oh, inuman. Pare, mag-inuman na lang tayo. Parla Italiano pero... Punto. Pati. Gwapo ni Joris ngayon, no? Ayun ang sinasabi. Ang gusto ni Joros, gusto din ni Rafael. Sino ba si Rafael? Hindi ko din kilala. Sino ba siya? Uy, pero in fairness, crush daw ako ni Joros. Ayun ang sinasabi Ay, siya. nako. Crush niya ako. Tama na. Yun. Ang tagal naman ng dalawang yun. Asan na ba? Dito. Bilisan mo na. Ang arte-arte mo. Late na tayo. Ako pa mapapagalitan yan eh. Diba? Oh, salamat naman. Dumating din kayo. Ito kasi ang dami na pagtsatsabareche. Kasi no, tinitingnan ko kung gaano ba, kung ano yung ano natin sa mato. Ang hirap talaga, nakakainis ang gagawin. Piniiral mo na naman yung pagkasikyona mo eh. Pwede ba? Hindi na kailangan to. Okay? Punta tayong vulkano ngayon. Anong vulkano? Alam niyo may exam tayo ngayon. Anong exam? Ano ka ba? Hindi na uso ngayon ng exam, no? Di ba? Tama ka dyan, girl. Tapos yan, pwede mo naman i-recupero, no? Tara na, ano ka ba? Huwag ka ng kitchen. Oo nga. Ay nako, tama na ate. Tara na, bukas na yun. Oo nga, amin yung notebook na yan. Sige na nga, Tara na, let's go. Pare! Shika, ito maingay. Ito may kausap ako eh. Hindi nga ako maingay eh. Ayan ka dyan.
Nikki, huwag ka maingay ha. Oo na, sige. Sige. Oo na, diba? Dela! Ano yan? Ay, naku, dito na naman yung... Ano to? Ano yan? Ito! Paliwanag mo kung ano to! Ikaw ang Alan ha? Sumusobra ka na! Puro barkada sa tumagot, sigarilyo! Yan! Akin na nga yan! Pero bakit na rin tayo nakatupag mo? Sinagot ko yan! Haba kayo nakapagpiligan? Hindi naman ikaw sinabi ko ba? Ikaw ang nilolog na. Eh, bakit ito pinipigilan Okay, natin? listen, Sinagot okay. ko! Sumusobra na kayong dalawa ha? 1, 2, 3. Praise the Lord! Amen, amen. Hallelujah! Mga wala kayong boto! Mga wala kayong pinag-aralan! Akala niyo ba maganda yung ginagawa niyo? Ha? Ano nangyayari dito? Nay, yan po kasing dalawang yan. Ayoko po sana sabihin sa inyo, pero dapat niyo pong malaman. Si Alan at si Nikki po, hindi na po nag-aaral. Si Alan po, puro barkada at sigarilyo ang ginagawa, inaatupag. At yan pong si Nikki, puro barkada. Totoo ba to, Alan? Eh, sinusubukan ko lang naman po eh. Ano sinusubukan? Akala mo ba hindi kita binabantayan? Aha! Eh, pinabantayan mo pala ako. Alam mo kung ano dapat kunin mo? Hindi teacher. Alam mo kung ano? Security guard! Yan ang nakukuha mo sa barkada mo! Isa pa yan si Nikki, Nay! Totoo ba sinasabi ng ate mo, Nikki? Eh, sinasabi ko na naman yung ayoko na mag-aaral eh. Bakit hindi? Hindi ba sabi mo gusto mong mag-doktor? Noon yun! Anong noon yun? Anong ibig mo sabihin? Nay, napakarami kong gustong sabihin sa inyo. Masamang-masama ang loob ko. Si ate, nung graduate siya ng high school, valedictorian siya. Sino kasama namin? Si Lola, na kahit pangiti-ngiti lang dahil hindi niya alam kung ano ang valedictorian. Sinasabi ng mga tao, sana nandito si Sonia. Dapat si Sonia nagsabit ng medalya sa anak niya. Si Kuya Alan, nung nilagnat siya, sino umabol ng tricycle para madala siya sa ospital? Si Lola pa rin. Ako! Lagi na lang bang ibang magulang ang kasama kapag may meeting kami sa school? Lagi nila tinatanong sa akin, nasaan ang nanay mo? O may nanay ka pa talaga? Eh, hindi nyo nga ata alam kung anong waistline ko eh. Nung mamatay si Lola, natiis nyo hindi umuwi! Na kahit kailan, hindi matatapalan o matatanggal ang mga chocolates na ipinapadala nyo. Ang hinanakit na nararamdaman ko sa inyo dahil hindi kami natutuwa sa mga ipinapadala nyo. Anak, lahat ng desisyong ginawa ko ay para sa inyo. Umalis ako. Iniwan ko kayo. Dahil hindi ko alam kung paano kayo bubuhayin. Kung paano ko tutuparin ang lahat ng mga pangarap ninyo. Walang inang gustong maghirap ang kanyang mga anak. Walang inang di naghangad ng mabuting bagay para sa kanyang mga anak. Kahit sa papaanong paraan. Ilang pagkain din ang tinis kong hindi matikman para mapadalang kayo. Walang inang hindi naghangad na laging makapiling ang kanyang mga anak. Walang inang hindi napapagod. Napapagod din ako. Pero tiniis ko dahil
Hindi dahil obligasyon ko. Pero dahil mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Wala akong nagawa kundi umiyak at manalangin, Ate Rosa, hanggang isang araw. Paano yan, Sister Sonia? Iiwalay muna tayo. Ako na pupunta pagkatapos. Gusto ko naman sana umuwi. Kaya lang, may babysit pa ako. Alam mo naman, kung baby ko si Nikki, kailangan marami tayo dito. Kahit gano'n ang pakita sa'yo, magpapadito ka pa? Ang kanakay na nga. Mahal ka naman. Ako, hindi ko na yata kaya. Huwag ka na magtrabaho. Ay! Sister Sonia! Ano ba nangyayari sa'yo? Tulungan niyo kami! Ano nangyayari? Ano nangyayari? Naimatay siya kasi kayo! Nandun ka sa kami! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Alam niyo ba saan ako galing? Galing ako ng ospital. 50-50 si Inay. Nasa ICU siya ngayon. For once! Hindi na lang puro sarili niyo ang iniisip niyo. Ikaw, Alan. Akala ko ba matalino ka? Lahat gagawin ni Inay. Mapagtapos lamang tayo. At ikaw, Nikki, buhay ni Inay ang isinakripisyo niya. Mabuhay ka lamang. Ano yung ibig mo sabihin? Hindi mo nga naman alam yon. Maliit ka pa nun. 1 taong gulang, nagkasakit ka ng malubha. Tanging dugo lamang ni Inay ang makapagliligtas sa'yo. Nagpilit si Inay, nasalinan ka ng dugo. Mabuhay ka lamang. Hindi. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Ayaw sabihin ni Inay. Dahil gusto niya, mahalin niyo siya. Hindi dahil sa mga binibigay at ginagawa niya. Gusto niya, mahalin niyo siya bilang ina. Inay! Inay! Ang tawarin niyo po, Inay! Inay! Ang tawarin niyo po, Inay! Inay! Ang tawarin! Ate! Anong gagawin natin, ate? Wala tayong magagawa ngayon, kundi manalangin. Sumama kayo sa akin sa youth service bukas. So since nagsa-celebrate tayo ngayon ng Mother's Day, we are given the privilege na magkaroon tayo ng isang guest speaker sa hapong ito. At isa rin siyang nanay. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Beth Masangkay. Amen. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating po mga Biblia sa Proverbs 1, verse 8. Ito po ay handog ng isang nanay para sa kanya po mga anak. Ang sabi po dito sa chapter 1, verse 8, Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They will be a garland to grace your head, and a chain to adorn your neck.
Alam po ninyo, ang isa pong paalaala ng Diyos sa mga bata, mga kabataan katulad ninyo, ay yun daw pong makinig sa paalaala at payo ng kanyang nanay. Once lang po na magkakaroon ng nanay ang isang tao, amen po ba? Ko mga kabataan sa mga sandaling ito na minsan pa, iyuko natin ang ating mga ulo at damahin natin ang presensya ng Panginoon. Alam niyo, this is the very time na kung saan maaari natin makausap ang Diyos. At sabihin natin sa Panginoon, yung mga bagay na naalaala natin para sa ating mga nanay. Kailan po nga ba huling hinalikan ng aking mama? Lord, patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa nanay ko. Ngayon ko lang po na-realize kung gaano ko ka-selfish. Hindi ko po naisip yung mga pinagdaanan niya para lang mabigay ang mga pangangailangan namin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maparamdam sa nanay ko na mahalaga siya sa akin at nagsisisi na ako sa mga ginawa ko sa kanya noon. Lord, pagalingin niyo po siya. Gusto ko po kasing maramdaman minsan pa yung mga masasayang sandali sa piling ni nanay. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Halos 3 araw akong walang malay sa ICU, Ate Rosa. May namuong dugo sa aking utak sanhi ng pagkabagsak at pagkabagok ng aking ulo. Subalit tunay na napakabuti ng ating Diyos. Minsan pa'y ipinakita niya ang kanyang katapatan. Purihin ang Diyos. Tunay nga na siya ang ating dakilang manggagamot, ang Diyos ng Himala. Sinagot niya ang aking dalangin. Lingid sa aking kaalaman, si Nikki at si Alan ay natutong lumapit at magpakumbaba sa ating Diyos. Naisama sila ni Lori sa youth service. Totoong himala ng Diyos ang mga pangyayari. Tumanggap ako ng kagalingan at ibinalik niya ang magandang pagtitinginan at pagmamahalan naming mag-iina. At sa ngayon, sama-sama na kaming mag-iinang naglilingkod sa Panginoon. Nagmamahal, Sonia. Tunay na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Na sa sino mang nananalig at nagtitiwala sa Kanya, ang lahat ng bagay ay mapangyayari. Minsan pa ay napatunayan natin ang katotohanan ng Kanyang salita, tulad po ng sinasabi sa Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 23. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang Kanyang walang kupas na kahabagan hindi nagbabago, tulad ng bukang liwayway, dakila ang Kanyang katapatan. Ito po ang inyong likod, Ate Rosa. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga. Sa piling ni nanay. Buntis na, hando doon na excited ka na. At tuwan-tuwa ka, hando doon na pumamalita mo na ito sa mga tao. At araw-araw masaya ang iyong feelings. At kapag ka pinagbubuntis mo na, first month, second month, mahirap ang nararanasan kasi hando doon na iba-ibang klase ng sakit, pagsusuka, hando doon na hirap ang iyong pakiramdam. Subalit, pag laki-laki na nito, makita mo siya gumagalaw-galaw na, hando doon na excited ka, kumikilos siya, tuwan-tuwa ka na nun. Kasi nararamdaman mo na siya handi dyan sa iyong feeling. At kapag ka lumalaki na at malapit ka ng mga anak, hando doon na hirap na ang iyong pakiramdam. Hindi mo malaman kung anong sakit ang nararanasan mo na. At pagkatapos, at pag nanganganak ka na, sabi nga nila, ang isang paa mo nandun sa kabilang hukay kasi sa daranasin mong hirap sa panganganak. At subalit, ang pagkatapos ng panganganak mo na iyo at nakaraos na, hando doon na ang kagalakan mo, lalo na pagka nakita mo na ang kanyang presensya at ang kanyang mukha. At hando doon, nawawala na lahat ng hirap mo.
kapag ikaw ay naging isang ina, ayaw na ayaw mong magkakasakit ang iyong mga anak. Dahil pag sila'y nagkakasakit, ako'y hirap na hirap ang aking kalooban. Nasasabi ko sa aking sarili, sana ako na lang ang magkasakit. Ni sa lamok man lang ay ayaw ko silang mapadapuan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ako'y binayayaan ng Diyos ng 5 anak na puro lalaki. Bagamat sila ay lalaki, masasabi kong ako'y mapalad dahil hindi sila nalulong sa drug. At sila'y iniwanan ko, nagsakripisyo ako dito sa Italia para sa kanilang kinabukasan. Gamat kami mag-asawa ay naandito, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sinamahan ako sa mga dalangin ko sa kanila na sila ay makatapos sa kanilang pag-aaral. At purihin ng Diyos, ngayon tapos na sila at naandito naman yung bunso ko, tapos na din siya. At maging yung panganay ko na andito. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakikita ko ang anak ko na maayos din siya magdala ng pamilya. Ako ho ay maikli lamang ang panahon ng pagsasama namin ng aking mga anak dahil ako po ay nandito sa abroad. 8 years ako sa Hong Kong, tapos magsi 6 years na ako dito sa Italy. Bilang nanay po at bilang asawa, masasabi ko po na I am one among the blessed mothers at blessed wife dahil nagkaroon pa ako ng very supportive husband, hindi lang po sa tahanan, kundi po sa ministry. Kahit ako po ay malayo sa piling ng aming mga anak, kaming mag-asawa ay malayo sa aming mga anak, panatag po ang aming mga kalooban dahil alam po namin na iniingatan po sila ng Panginoon katulad ng pag-iingat po niya dito sa amin. Kaya purihin po ang Diyos sa kanya pang papuri. Si Sister Loida bilang ina ng aking mga anak at ang masasabi ko siya ay mabait at nagsakripisyo ng napakahabang panahon para sa aking mga anak, lalo tigit sa akin. Sapagkat sa pagdating ng mga pagsubok sa amin, nananatili siyang tapat sa aming pamilya, sa aking mga anak, lalo tigit sa Diyos. Kaya ang masasabi ko, para sa akin, siya isang huwaran at mapagmahal na ina. Ang mga nanay, very talented po yan at gifted. Kahit anong ipagawa sa kanila, ay kayang-kaya nilang gawin. Amen! Io voglio bene mia mamma e lei per me è come un tesoro. Ciao mama, ti voglio bene. Nagpapasalamat ako kay God kasi binigyan niya ako ng nanay na katulad ng nanay ko. Nanay ko mabait. Kung papipiliin ako ng ibang nanay, siya pa rin yung pipiliin ko. Happy Mother's Day. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po si Mami pinigay niya sa akin. Hindi lang po bilang isang nanay. Kasi po humihingi rin po ako sa Panginoon na isang kapatid tsaka na isang best friend. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit na pagod si Mami sa trabaho, ang dami niya pong ginagawa sa bahay. May panahon pa po siya na pakinggan ako kahit kasi po madaldal ako. Naghahanap po ako ng kausap, si dati naman po maghapon sa trabaho. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi po ang tiyaga-tiyaga ni Mami kahit na pagod siya, napapakinggan niya ako. At saka napapasalamat po ako sa Panginoon kasi ang sweet-sweet ni Mami. Mother's Day po, Mama. Si Mama ko po, kahit na marami pa akong nagagawa mga hindi niya kagustuhan na nandun pa rin ang kanyang suporta sa akin kahit na ayaw niya yung ginagawa ko. Alam ko naman na mahal pa rin niya ako. At sa dinami-dami na ginawa kong kalokohan, nandun pa rin ang kanyang pagsusuporta sa akin kahit na masama ang loob niya sa akin. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigay niya sa akin tsaka sa kapatid ko isang nanay na mabuti, mabait at maganda. I love you, Mommy. Masasabi ko po sa nanay ko, mabait, masipag, nagsisikap po siya para sa aming magkapatid. Marami po salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa aming magkapatid. Kahit na matagal tayong nagkalayo, okay lang. Total, para sa amin din naman yung magkapatid. Yun lang po.
Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog nalapit ang ibig, ang bantay ko tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay, puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng tuyan. Sana'y di magmaniw ang dati kong araw, nang mantipang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog nalapit ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay, puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaniw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y Anak ko, halika nga dito. Galing. Oo, Ian. Laging sinasabi. Oh, sige. Ang galing ng anak ko. Halika nga dito. Ang galing talaga ng anak ko. Ang galing talaga ng anak ko. Ang galing. Laksan mo. Light, camera, action, take 7. Bang, bang, bang! Tay, ang galing ko po. Paglaki ko po, gusto ko pong maging sundalo. Bang, bang, Ang galing ng anak ko. Ang galing talaga ng anak ko. Talaga po, Itay, para mag-cut! Talaga po, Itay, para magsakit kayo, ako ang gagamot sa inyo. Action, 5, 6, 7, 8. Sino ba? Hindi. Bakit mami wala na 5-6? Naku, oo, Ian. Laging sinasabing gusto niyang mag-doktor. Talaga po, Itay, para Talaga po, Itay, para mamamulit ka. Naka-red alert nga pala ngayon sir. Teka muna, wala pa next camera action. Kasi magyakapan na nga kayo. Camera! Maring Sonia! Maring Sonia! Pinoni ko ka Ay, doon ka dapat. Maring Sonia! Maring Sonia, hindi ka pa ba? Ba't nabuksan? Pabilisima! Ito. Oh! Action! Maring Baby! Maring Sonia! Ay, aga mo nga! Ano ba? Halika, pasok! Miss, dala ka pa. Ano ba nangyari? Napasagsak ka.
Ano na bang kagabi? Ang alin? Mari, pinasabog. Huwag ka mag-alala. Oo, Mami Bebe! Ano ba? Mari Sonia! Maaga. Alam mo na ba ang balita kagabi? Ang aling balita? Huwag ka sanang Mabibigla! Paano tayo magbabayad sa school? Hindi natin pwede bayaran ng mga school. Kaya kailangan umalis si Mami. Praise the Lord! Amen! Amen! Hallelujah! Si Lola! Na kahit hindi niya alam kung ano ang valedictorian. Nangingit na ako na. Dahil hindi kami natutuwa sa mga ipinapadala niyo! Kat. Hindi pa ako niliwak. Hindi mo nga naman alam yun. Maliit ka pa nun. Isang araw ay... Hindi totoo yan! Niloloko mo lang ako! Ayaw sabihin ni inay. Gusto niya. Ayaw niyang sabihin. Ayaw sabihin ni anay. Anay. Tama yung cellphone mo. Walang cover. Isang linggo lang, kapag-pilo mo lang. Brand new latest. Kita mo nga, isang linggo lang bumili ka ng bagong cellphone para sa mga anak mo. Ngayon, tingnan mo yung cellphone mo. Nagkasakit si inay. Upang harapin ang hamon ng... Hanggang nag-commit ako sa music ministry. Kat. Lahat, ito po ang inyong lingkod, Ate Rosa. Na nagpabago ng takbo ng aming buhay. Tumingin na naman.